Kasipagan at determinasyon na marating ang ating pangarap, ang susi para sa masaganang kinabukasan. Magandang araw Pilipinas at welcome sa The Working President. Ako po si Jolina Magdangan. Special ang episode natin sa araw na ito dahil feature para sa kabataan at karagdagang kita para sa ating kababayan ng inyong matutunghayan. Pero bago yan, alam nyo ba na ang November ay National Punctuality and Civility Month? Sa pamamagitan ng Proclamation Number 1927, idineklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang November bilang National Punctuality and Civility Month. Ang proklamasyong ito ay upang hikayatin ang mga Pilipino para gamitin ng tama ang oras at igalang ang karapatan ng iba. Isang magandang bukas naman ang nag-aabang para sa mga biktima ng nagdaang bagyong Ondoy dahil may bahay na silang maaaring matuluyan. Sa pangunguna ni Pangulong Arroyo kasama si Vice President Noli de Castro, ibinigay ng Pangulo sa may 120 na pamilya ang karapatang magmay-ari ng bahay sa Southville 8 at Southville 8A sa Rodriguez Rizal. Maliban sa pabahay, binigyan din sila ng ilang mga kagamitan at pagkain bilang pasimula sa kanilang bagong tirahan. Ang Southville 8 at Southville 8A ay magsisilbing tirahan din para sa mga displaced family ng lupang arenda at Napindan Channel. Isang magandang balita rin ang ipinarating ng Pangulo sa mga residente ng Southville dahil 200 pesos lamang ang kanilang kailangan bayaran buwan-buwan hanggang sa mabuo nila ang halagang 150,000 pesos. At ang maganda pa nito ay sisimulan nila ang bayad sa kanilang tahanan sa Nobyembre pa ng susunod na taon. Para naman sa may mga pangambang delikadong manirahan sa Southville, pinatunayan ng Pangulong Arroyo kasama si PHIVOLCS Director Renato Solidum na ligtas ang lugar dahil malayo ito sa aktibong fault line. Kasama ang delegado ng media, ipinakita ng Pangulo ang mga lugar kung saan aktibo ang mga West Valley Fault Line na dating kilalang Marikina Fault Line sa paligid ng Montalban area. Ayon sa Pangulo, nananatiling uninhabited ang mga lugar na malapit sa aktibong fault line, habang ang Southville ay ligtas dahil ito ay 600 meters away mula sa nasabing fault lines. Patuloy na ginagabayan ng Pangulo ang bansa patungo sa modernisadong panahon sa kanyang pagdalo sa ikalawang National Information and Communications Technology Confederation of the Philippines Summit na ginanap sa Clark Field, Pampanga. Sinabi ng Pangulo na patuloy na nagiging matagumpay ang Business Process Outsourcing o BPO-IT sa bansa at malaki ang kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa. Bilang pangangalaga sa kalikasan, nilagdaan ng Pangulo noong ika-3 ng Nobyembre ang Republic Act 9741 o Act Imposing a Logging Ban in the 3rd District of Negros Occidental. Sa pamamagitan ng batas na ito, inaasahan na maiibsan ang masamang epekto ng climate change sa bansa. Ika-4 na Nobyembre nang tignan ng Pangulo ang ongoing dredging operations sa Passac River sa Macabebe, Pampanga. Ito ay upang mabawasan ang kalamidad na dulot ng mga mataas na pagbaha sa mga bayan na malapit sa ilog. Sa approve, matutunghayan natin ang paglulunsad ng Pangulo ng isang emergency employment program para sa kabataan bilang sagot sa kawalan ng trabaho, bunsod ng pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Sa pamamagitan ng National Youth Commission bilang leading coordinator sa pagpapatupad ng programa, mas maraming kabataan ang mabibigyan ng mas magandang kinabukasan. Halina't panoorin natin ang kabuuan ng feature na ito. Taong 2008 nang maramdaman ng mga malalaking ekonomiya sa mundo ang epekto ng krisis pinansyal na nagmula sa Estados Unidos. Naganap ang malawakang pagsasara ng mga kumpanya at ang tanggalan ng trabaho.
Noong March 30, 2009, naglabas si Pangulong Arroyo ng Executive Order No. 788 para maibsan ang epekto ng krisis lalo na sa kawalang trabaho at kakulangan ng trabaho sa mga kabataan. Ang pagtataguyod para sa isang Youth National Service ay tinatayang tatakbo sa loob ng 2 taon, na kabilang ang mga kabataang may edad na 18 to 24 years old. May 2 bahagi ang Youth National Service Program, ang National Service Corps at Youth Conservation Corps. Formal itong inilunsad ng Pangulo sa Guagua, Pampanga para sa Luzon at sa Maasin sa Southern Leyte para sa Visayas. In Minuna, a National Service Corps is geared to the unemployed or underemployed college graduates. It focuses on their contribution to education and community service program. Ang Youth Conservation Corps naman sa kabilang banda ay binubuo ng mga kabataang unskilled at less educated. Ito ang tututok sa kapaligiran at mga proyektong infrastruktura. Ang National Youth Commission ang inatasang manguna sa koordinasyon ng programa kasama ang ilang government agencies na nagpapatupad nito. DepEd, DNR, DPWH, PNP, at saka DSWD. No? Ang DSWD, sila yung mga nagbigay ng kautusan ang kanilang secretary, si Secretary Cabral, para i-utilize yung mga out-of-school youth. Itong tinatawag natin ng Pag-asa Youth Association of the Philippines. Ito namang DPWH at saka PNP, sila yung nag-i-implement ng Oyster. Ito yung nakikita natin naman naglilinis sa kalsada. At ngayon, dahil dito sa Typhoon Ondoy at saka sa Piping, tumutulong sila sa relief operations at saka naglilinis pa rin doon sa mga binahang lugar. And ang ating DepEd naman, ito yung mga literacy volunteers. Ito yung mga volunteers na nagtuturo ng mga kabataan doon sa mga lugar na minsan ay hindi na inaabot ng mga guro o walang mga eskwelahan. At ang ito namang DNR, ang ini-implement naman nila ay yung Bantay Gubat, Bantay Dagat. At lahat ito, at itong mga beneficiaries na to, nag-aabil ng programa ay ito yung mga 18 to 24 years old na kabataan Pilipino na walang trabaho. At ang isa sa pinakamaganda dyan po, yung hindi kasali doon sa nabanggit sa EO na mga ahensya, pero itong DOLE, meron din silang in-enroll na program, yung Youth Ito, no? Ito yung mga volunteers naman na nagtuturo ng mga computers sa mga kabataan Pilipino. At lahat lang itong mga nag-aabil ng mga programang itong mga kabataan, meron silang modest stipend para naman at least meron silang pamasahe, meron silang pagkain. At yung iba sa kanila ay gusto nilang gamitin yung modest stipend na yon para maipagpatuloy ng kanilang pag-aaral. So napakaganda ng programa ni Pangulong Arroyo para maibsan yung kahirapan ng ating mga kabataan Pilipino.